Madalas tayong naaakit na may magagandang legs at makikinis na balat. Ang mga ito, di maganda ang legs at balat pero siguradong hahanga kayo. Rarampa na sa amazing story number 3. Wow legs! Wow skin! Ang isang atleta, gagawin ng lahat, manalo lang ng gold medal. Meron silang high-tech suit, matinding training, at space-age shoes. Pero ang totoo, ang mga hitang ito ang kailangan nila. Ang ostrich, ang pinakamabilis na hayop na may 2 paa. Mukha lang silang payatot, pero kaya niyang pakainin ng alikabok ang magagaling nating atleta. Sa 50 miles per hour, higit sa doble ang bilis nila kumpara sa pinakamabilis nating Olympic sprinters. Kailangan natin ng tulong ng makina para makasabay tayo sa ostrich. Ang ostrich ay kasing bilis tumakbo ng isang Olympic sprint cyclist. Nabibilang sila sa grupo ng mga ibon na hindi nakakalipad na tinatawag na ratites. Lahat ng ratites binayayaan ng mahabang hita para maging mabilis. Sa bagay, hindi naman sila nakakalipad para umiwas sa kapahamakan. Ang tao hindi makakatakbo katulad ng ostrich kung hindi siya sasailalim sa isang surgery. Kaya nga ba natin mapantayan ang thunder thighs ng ibon na ito? Ang mga human sprinters, meron ng tinatawag na thunder thighs. Ang bumubukol na leg muscles ay ginagamit sa acceleration o pagbilis. Pero kaya lang nilang mapanatili ito sa maikling distansya. Ang mga long distance runners, kinakailangang mas payat at mas siksik. Ang payat nilang hita, uubra sa mahabang takbuhan. Pero mababagal silang tumakbo. Ang ostrich, ang pinakakumpletong athlete. Ang hita niya, pinaghalong lakas ng isang sprinter at tatag ng isang marathon runner. Kayang mapanatili ng ostrich ang dobleng speed ng pinakamagaling na human sprinter sa kalahating oras. Kahit kabayo, kakain sa ostrich ng alikabok. Dahil lang 2 hita ng ostrich, kayang talunin ang bilis ng 4 na hita ng stallion. Doble ang bilis sa bawat milya kada oras. Ang mga marine biologists na ito nasa isang kakaibang fishing trip. Nagpain sila ng isang kamera dahil gusto nilang makuna ng isa sa pinakamabilis na isda sa dagat. Sa bilis niya, walang makakasabay na isda sa kanya. Pero ang mako shark, hindi basta ordinaryong isda. Ang predator na isda na ito may sukdulang bilis. 10 beses ang bilis niya kumpara sa pinakamabilis na Olympic swimmer. Kaya naman kasama ang mako shark sa countdown natin. Kaya niyang lumangoy ng 30 miles per hour. Mas mabilis pa kesa sa kayang takbuhin ng tao sa lupa. Hindi natin kayang lumangoy katulad ng pating. Wala kasi tayong muscle sa tagiliran, papunta sa malaking buntot. Pero kaya nating gayahin ang disenyo ng pating. Ito ang sport sa tinatawag na fin swimming. Sa tulong ng artipisyal na buntot ng pating na kinakabit sa paa ng fin swimmer, nagkakaroon siya ng karagdagang bilis. Umaabot sa 70% ang nadadagdag na bilis sa tubig. Isa pang sekreto ng pating, ang magaspang na balat niya na mala sandpaper. Ang espasyo sa mga pagitan nito, nagsisilbing kanal para daluyan ng tubig. Nababawasan tuloy ang friksyon sa pagitan ng tubig at ng pating, kaya mas mabilis nakakalangoy ito. Pwede na rin ang tao. Ang kailangan mo lang, isang swimsuit na synthetic replica ng shark skin. Nababalutan ito ng maliliit na kanal na kayang bawasan ang friction ng 10%. Malaking bagay ito sa mga nananalo at natatalo sa gold medal ng fraction of a second. Pwede nating magaya ang shark skin at tail fin, pero malalim pa ang lalakbayin natin bago mapantayan ang bilis ng shark sa paglangoy. Kaya di lang ang mga pangil, kundi ang sukdulang bilis ng mga pating ang kanyang pamatay. Bilis na ginagamit para makakuha ng pagkain, ihahain na sa pagbabalik ng Hops Amazing Stories!